Everyone, again here our Bible verse for today is all about Deuteronomy 7 verse 9. Ang sabi dito, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to thousands of generations of those who love Him and keep His covenant. So, sa Tagalog po, dahil dito, kilalanin ninyo ang Panginoon. Ninyong Diyos na siyang Diyos. Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan na may wagas na pag-ibig sa umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 lahi. After to, itong verse po na to, kinakausap dito ni Moises yung mga tao na patungkol dun sa lupang ipinangako ni God. Kasi merong 7 nations na kung saan sobrang naging makasalanan na sila. At gustong ipalit ni God yung mga taga-Israel dun sa lupa na yon. So, sinabi ni Moses na kapag nakarating kayo, nakapasok kayo sa Promised Land, sabi dito is, when the Lord God brings you to the life, enter into the process of many nations, kasi ito yung mga nandiyan na Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites. So, ito yung mga 7 nation na kung saan i-eradicate yung mga bansa na yan, na wag na dapat makipag-ugnayan. Ito yung sinasabi ni Moses dun sa mga taong ipapalit ni Jesus Christ dun sa lugar na yan. So, bakit gagawin ng Diyos para sa bayan ng Israel? Bakit kaya? So, yung teaching po na to, God's greatest promise is His character. So, yung pangako ng Diyos, pinakamagandang pangako ng Diyos is yung sarili niya mismo, yung character niya. Na, para kung sample na yung nagpakasal ka, di ba totoong nagmamahalan kayo? So, yung mga pangako, hindi patungkol sa kayamanan, sa shopping, hindi ganun eh. Ang promise ng isang lalaki sa isang babae, yung totoong nagmamahal, yung character ng totoong nagmamahalan. Yung bilang isang taong mapagmahal, mapag-alaga, diba? Yun yung kalimitan na gusto nating marinig na more than material things. Ganun din sa babae. And in fact, may nagpapakasal because of the character. Kaya mo pinakasalan yung isang tao dahil sa katangian niya. Not because kung ano meron siya. Dahil meron siya, maganda siya, gwapo siya, may kakayanan siyang bigyan ka ng magandang buhay. Minsan nagiging consideration yan. But the greatest consideration is the character of the person. Now, when it comes to relationship with God, ang talagang pinapangako ni Diyos sa atin na kailangan natin panghawakan at talagang napanghahawakan natin is yung character ng Diyos more than material things. Lalo na kapag immature pa tayo, bago pa lang tayo sa pananampalataya. Minsan gusto mong mapalapit kay God kasi may blessings, kasi pagpapalain niya yung buhay mo, ganun. Bibigyan ka material blessings. Now, yes, ang God po natin, sobrang mapagpala, napaka-generous. But more than that, yung character ng Diyos ay tapat. Yung Diyos natin ay mabuti. That's why sinasabi dito sa verse 7, the Lord did not set His affections of you because you are more numerous than other people. For you are the fewest of all people. So, hindi ka pinili ng Diyos dahil marami kayo, maganda lahi nyo. Hindi kayo pinili ng Diyos
dahil kaakit-akit kayong bansa or kaakit kayong tao or mababait kayo. But it's because of the loves of God, because of the Lord loved you. Minahal niya tayo. Kaya nga po, kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit anong dami nating problema, alam natin yung character ng Diyos na, Lord, you are love, God is love, and you are love me. That should be enough. At dapat yun palang sapat na sa atin. And second condition is God is faithful. Ang Diyos natin ay tapat. But it was because of the Lord loved you and kept the oath, swore to your ancestors. Kaya yung Diyos, pagpapalain niya yung bayan ng Israel, dadaling niya sa lupang pangako. Kaya niya pinangako yung bayan ng Israel sa pag-aalipan sa Ehipto because of, may pangako yung Diyos sa mga ninuno nila, Abraham, Isaac, at Jacob, na yung lahi nila is ipapangalagaan, pagpapalakihin ng Panginoon. So, God keeps His covenant of love. Our love is tapat sa kanyang pangako. Keep His covenant of love. Siya yung tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan. So, iniingatan niya yung mga pangako niya. Sisiguraduhin niya yung tutuparin niya yung mga pangako niya na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa kanya. God is faithful. And pangatlo natin katuruan, God keeps His covenant of love. Yung Diyos natin, iniingatan yung covenant of love natin na pagpapalain tayo ng Diyos, ganun. So, dahil doon, ang nakikinabang po is yung sumusunod na henerasyon. But may condition yun. Sabi dito, kailangan yung mga susunod na henerasyon umiibig at sumusunod sa ating Diyos. So, tatlong katuruan po yan. So, kagaya na binanggit natin na yung character ng God, yun yung greatest na inibigay niya sa atin. Kung meron kang karelasyon, pangakuan mo yan na yung character na ako yung mamahal sa'yo for the rest of your life. Of course, promises are meant to be broken pagdating sa tao. Pero pagdating sa Diyos, perfect siya. Yung pag-ibig niya sa atin, perfect. So, yung greatest promise niya sa atin is character na pwede natin i-claim na He is faithful in our life. He is powerful in our life, kind and gracious sa buhay natin. At alam natin na bawat isa sa atin na yun na ma-experience natin kay God. Thank you everyone and God bless po.